So ito, mayroon tayong crosswind dito. Ang issue nito ay lumulusot yung preno, no? So tignan natin tong brake master nya, kasi ano siya, pagka inapakan ng preno ay sumasagad, no? Kailangan bombahin para kumapit. So ang gagawin natin, ito number 12, dalawa lang yan, number 12 at saka number 10 dito. So tanggalin muna natin to. Naluwagan ko na ito pero salaga matigas talaga ito pagka yung matagal nyo na hindi natatanggal. Tsaka yung iba sumasama itong ano, pipe na yan, no? Sumasama na siya dito sa nut na yan. Ano na nga ito, bilog na ito. Ayan. Pero naluwagan ko na kasi ito, kaya ano, papakita ko lang sa inyo kung paano. Pwede nyo i-drain yung laman, pwede rin i-stelan niya kasi tatagas din yan dito. So magkakalat. So ito, sisirinse ko muna yung laman niya para hindi magkalat. So yun lang naman ang gagawin nyo, luwagan nyo lang to. Parang banjo, kung parang banjo board siya, hindi siya banjo board eh. So ito, tsaka pag naluwagan nyo na yan, matanggal nyo to, dito naman kayo sa number 12. Ayan. So anuin ko muna guys, i-drain muna natin to. Pwede kayo mag-drain dito sa gilid, ito bleeder to eh. Ayan. Pwede rin dito kayo mag-bleed. Ayan. So tanggalin muna natin kasi maraming laman. Puno. I-ano natin. Ayan, so ito na mga sir. Tanggal na natin yung ano nya. Ayan, yung dalawa. So, tapos yung nut dito kabilaan, no? Pwede nyo nang tanggalin yan. Yun. So yun, nakita nyo may kalawang na. Ayan yung master. Tignan natin kung pwedeng ano, ma-repair pa to. Check natin kung palitan ng ano, tawag dito, mga rubber cap nya. So dalhin muna natin yan, babaklasin natin to. So siya nga pala guys, yung sinabi ko na ito ay bleeder, ito ay lock pala nung isa, no? Yung pinaka piston nya dito, parang ano yan, may pin yan, no? So ito yung lock nya. So pwede naman din kayo mag-bleed yan pagka ano, binobomba nyo. Pero ito lock to nung ano, para mahugot nyo ng diretso. Ayan, may ito. Ayan, lock yan doon sa loob. So buksan natin yung dito. Kailangan nyo ng pantanggal ng circlip. Ito, oh. Yan, wala kasi taga video. Ay sorry naman, natalsik to eh. Ayan, ayan, tanggal na. Ayan, ayan, bumitaw na, oh. So sorry guys, magulo. Tignan natin kung palitin yung rubber cap. Ayun, oo nga.
or palitin yung buong ano, buong piston kit. Tingnan natin, pero maganda, palitan na yan. Kung wala naman tama yung loob, ay may gasgas na, may gasgasin. Yun yung isa, naiwan pa doon sa loob. Hahawakan ito kung may tama na yung silin. Pwede nyong anuhan to ng tubig, linisan ng tubig. So labas muna natin to. So ito na pala mga sir yung ano, bumili na lang tayo ng repair kit. Ito ay 550 pesos, no? So kompleto na siya, ilalagay nyo na lang sa loob. Tapos may rubber na rin siya na ganito, ito, ayan, tsaka yung mga ano nya, ayan. So magpalit sana ako ng buo, kasi lang okay pa naman tong ano nya, yung loob nya. So wala pa namang tama na, wala pang guhit. So nilinis ko lang ng konti, tapos yun, okay na. Tapos ito yung luma, ayan. So yung luma, ito ay na-repair nila to kasi nagalaw na yung screw doon sa dulo. Pinilitan na nila ng rubber cap, yan malambot na. So ito, tignan natin kung matagal to mga idol, no? Ayan, mukhang okay naman yung replacement. So ayan, maganda yung isa na to. So, ito yung sa loob, ito yung sa loob, iba siya dito sa dati. Ayan, so ayan. So yan, pero itabi pa rin natin yan, no? So malalaman nyo naman kung may improvement sa preno o ano. So yun, so pagbalik nyan guys, basahin nyo ng ano, fluid. Ito ano lang to, fluid ko ay ano lang naman yan, mumurahin, no? Pwede nyo paliguan ng fluid yung mismong kit saka yung loob, no, para madali pumasok siya. So ganunan nyo lang yan, tapos pwede nyo nang ipasok. Yan. So kuti-kuti nyo para makasya yan, pumasok na yung isa. Ayun. So yun, ganun lang. Ganun na siya, oh. Tapos yung isa ganun din. Anyway, bibleed nyo pa naman to, malilinisan pa rin yan. So may oil din naman to, nung nandyan siya sa plastic, meron yung oil para hindi kalawangan yung bakal. So ganun lang, tutusok nyo lang ulit doon sa loob. Yun. Ito medyo matigas to, kailangan ilalak nyo yung isa gamit ito. Sasagad nyo doon para mag-lock siya. So push nyo lang yan, tapos ilak nyo yung isa. So ilagay ko muna guys kasi walang maghahawak ng ano. Then syempre ilalagay nyo yung circlip. So yan yung bago, yan yung luma. So ibalik ko lang to guys. So ito guys, naibalik na natin, no, pati yung ano nya, circlip. So balik na natin doon, tapos i-bleed natin siya, no. Alright. So pag bleed naman yan, lagyan nyo lang ng ano, lagyan nyo lang ng fluid, tapos luwagan nyo lang muna yung isa dito kasi ito nakalagay front and rear, FR. So itong F sa front wheel yan, ito R sa rear yan, no. So dito nyo na siya i-bleed, no. Buksan nyo lang dyan, buksan nyo lang dito. Tapos pagka okay na, pag medyo tumigas na, doon naman kayo sa mga ano, sa brake master, no, kahit isa lang buksan nyo doon, no? Ayun, ito papalitan din natin to. So ibalik na natin to. So madali lang namang magpalit, salpak nyo lang tapos kabit nyo yung nandito, okay na yun.
So syempre bago natin ibalik yung brake master, palitan din natin ng ano, ng seal, no, sa hydrovac seal. Kasi ano na rin yan, may ano na rin yan. So tatanggalin niyo lang yung crown, yung lock niya dito. Saan ba yung pang ano natin? So may nabili na tayo. Ito ay galing kay Pasay Jetco, no, so original siya, OEM. Yan, so yan yung number. Yan. Tapos ito syempre lilinisin din natin to. Ayan, may crown yan guys. Ito may crown yan dito para matanggal niya yung oil seal. Kailangan pilitin yung tanggalin yung crown. Ayan, buhatin nyo lang yung crown na yan, matatanggal nyo yung oil seal. So pilitin nyo lang, matatanggal nyo yan. Tapos siyempre lilinisin din natin to. So baka bukas na natin matapos to kasi gabi na. Ayan o, madideform siya ng konti kasi nga ano yun sisikwatin. So sana hindi mabali yung crown nyan. Ayan o. Ayan. So tanggalin ko muna guys, medyo mahirap kasi walang ano eh. Ayan, walang taga-ito na. Wala kasing magbibideo sa akin. So ayan, ayun yung lock nya. Ayun yung lock. Tapos yung oil seal, ayan. Tingnan natin. Mas madaling ano yan, malinis pagka ano, nakatanggal na yung oil seal, no? Ito ano nyo yan. Siyempre linisin nyo muna ng konti para hindi pumasok doon sa loob yung kalawang nya. Ano kasi ito eh, ibig sabihin lumabas yung fluid yan, kaya ano, nagkalawang siya. Yan o, may sign siya na kalawang. Yan, ito yung oil seal niya. Meron niyang plate sa likod, meron siyang tawag dito, meron siyang ayan. So ano talaga nasisirain niyo yan kasi ano na eh, papalitan nyo na nga yan. Ayan, ayan, yun lang. Ayan, ayun, ayun, ayun siya. Merong may iwan na bakal yan sa likod. Ayan, ayan. Pasok na nga yata yung ano. Ayan. So yun, tignan nyo kung may sign na nakapasok na yung ano, fluid sa loob. So wala naman, no. Anuhin na lang natin to, no, pupunasan para mag-fit siya doon sa loob yung oil seal tsaka itong ano niya, push rod niya. So yun, itutusok nyo na lang naman to dyan, tusok nyo lang yan doon sa loob dito. So yun lang, baka hindi ko na may pakita sa inyo kung paano, basta itutusok nyo lang din naman yan. Ito ilalagay nyo lang, tapos yung lock, yung crown nya itutusok nyo lang din doon ulit, pero ayusin nyo muna ito. Ayan, so linisin lang yan. So bukas na siguro ito mga sir, tapos papakita ko na lang pagka naikabit na natin. Tapos meron ding adjustment kasi ito may adjustment din ito eh, no? Kung tukod ba siya doon sa brake brake master o malayo. Kasi pag malayo hindi rin siya kakapit, no? So pag niyan, tatanggalin nyo muna yung rubber. Ito, tanggalin nyo muna yung rubber para mai-plaster nyo ng maayos, no? So tanggalin nyo muna ito. Ito, malikot talaga ang video. Tapos tignan nyo kung tumutukod. Yun yung magandang setting eh.
So wala, kailangan medyo patukodin nyo ng konti, no, na-adjust din yan yung push rod nya. So yun lang. So ito na mga sir, umaga na. Ito na yung nagpalit tayo ng ano, nagpalit tayo ng oil seal, no, dito sa hydrovac ito. So yan, so ikabit na natin to. Nag-adjust din pala ako dito sa may pinaka push rod nya para maganda yung ano. So pwede na to ibalik, no, ganun lang din yung rubber, nandyan na rubber, ganun lang naman yan. Tapos lagay nyo na yung dalawang nut. Ayan. So sure na ano na yan, walang singaw. Pagka pinalitan nyo ito ng buo, nasa ano rin yan, nasa 2,000 ng presyo. So yan, higpitan lang. Tapos ay, wag muna natin palang higpitan kasi medyo mahirap ikabit itong ano itong fittings, no. Kailangan medyo maluwag siya ng konti para makuha nyo yung galaw nya, no. So kabit nyo muna yung fittings. Pagka kumapit na yung fittings, saka nyo siya higpitan. So ganun, yun ang technique niyan. Kailangan nagagalaw-galaw nyo pa yung ano. So salpak ko lang muna ito mga sir. Ayan. Salpak muna natin fittings. So ito mga boss, nailagay na natin yung fittings. Tapos yung isa medyo maluwag pa, kargahan natin ng ano, fluid. Wala na yung strainer nitong ano na to. May strainer to Yan, tapos papabomba nyo. Maganda yan pagka umaandar yung makina para hindi kayo mahirapan magsipa-sipa, no? Ang pagbi-bleed niyan, sisipain, tas buksan nyo lang dito para mawala yung mga pula nya, no? Bubombahin kasi may bula yan dito Ito, pwede rin kayo mag-bleed dito sa part na to, yung gilid. Yan. So yun lang guys. Yun lang naman yung ano natin, paano magpalit ng tawag dito, yung repair kit, tsaka yung dito sa may ano nya, hydrovac, no. So bleed ko muna, tapos yun na, road test na.